Yon. So ito ay usapang ano lang, kumbaga konting kaalaman lang dito sa mga taga Mindoro para lang maideya kayo. Bakit baga ang mga taga Mindoro ay kung magsalita ay baga, maga, naga, yung ganon. Parto, parine, yung mga ganon ba na salita. Magaano ka, nakain lang ako, makain lang ako, gayon. Kumbaga laging may na, yon yung umpisa ng salita. Maga, yung ganon ang umpisa ng salita. Para lang ho sa kaalaman ng mga lahat, ang Mindoro ho ay kombinasyon ng Batangas, kombinasyon ng Romblon, ng Palawan, ng Marinduque, at yung ibang parte, yung southern part ay may parte dyan na Bisaya. Yon, kumbaga kasi yung buntot, yung dulo ng Mindoro ay malapit din sa Panay Island. Kumbaga meron diyang salita na Aklanon at Bisaya talaga diyan sa and malapit din sa Palawan yon. Kaya kung papansin niyo ang salita ng Mindoro ay may puntong Batanggenyo, may puntong salitang Romblon, Marinduque, yung parang gayon na Tagalog siya pero yung punto kakaiba. Yon. Na pag naririnig ng taga city ay parang naiibahan sila dun sa salita ng Tagalog ng Mindoro. Ang Mindoro ho ay napapagitnaan. Pagdating mo ng Batangas, isang tawid lang ho ng barko ay Mindoro na. Hindi ho yung iniisip ng iba na ang Mindoro ay malayo. Ang Mindoro ay Mindanao. Ano ba gayon? Kung titingnan nyo yung geographical location ng Mindoro, nasa gitna ho siya. Nasa gitna talaga. Na ang tendency talaga, kaya gayon ang salita ay halo-halo talaga. Ang lihitin mo lang ho na citizen dito sa Mindoro talaga. Kumbaga kung sino man yung nauna dito sa Mindoro na tao, mga mangyan po. Kaya pag sinabing mangyan, Mindoro po yun. Kumbaga Mindoro talaga yung kumbaga yung identity ng pag sinabing mangyan, talagang Mindoro lang meron yan. Walang iba. Kumbaga Mindoro. Yun. Kaya ito pa, isa pa. Pag sinabing taga Mindoro, ang inaisip ng iba ay may buntot daw. Ano baga mang isip yun? May tao baga na may buntot. Yun. Sari-sari baga ang inaisip ng mga tao na pag sinabing taga Mindoro, ay kayo yung may mga buntot. May naririnig akong gayon pag napunta ako ng Maynila, pag naandun ako sa Maynila, nag-stay ako sa Maynila. Kasi sabihin nila, taga Mindoro ka? Eh di may buntot ka. Ano baga namang isip yun? Yun. So, wala akong buntot ang mga taga Mindoro. Siguro ay yan ay yung mga kaisipan laang na mga lumang kaisipan, pero wala akong buntot ang mga taga Mindoro. Na saka isa pa, yung iba parang natatakot na magpunta dito sa Mindoro kasi ang Mindoro puro bundok, mahirap magpunta, rough road, puro bundok yun, mahirap mag-travel doon yun. Pero ang Mindoro ho, mauubusan ka na ng gasolina, mauubos ang gasolina mo dito ay hindi ka pa nakakakita ng rough road. Kumbaga kung may makita ka man dun sa kalsada, sa highway na rough road, yan po ay yung mga niro-road widening or yung mga inaayos na kalsada. Pero kahit ikutin mo yung buong Mindoro, mag-Mindoro loop ka dito, puro kalsada po ito. Wala kang madadaanan na rough road. Yun. So, yun lang siguro. Kasi ang daming kaisipan na malayo daw ang Mindoro, bakit gayon magsalita ang mga taga Mindoro. Yon, so alam nyo na kung bakit gayon, bakit may buntot ba talaga ang mga taga Mindoro. Hindi po, wala pong buntot ang mga taga Mindoro. Ang Mindoro po kaya ganun magsalita ay kombinasyon po ng kumbaga walang legitimate na citizen ng taga Mindoro. Yon, halo-halo po yan. Halong Batangas, halong Marinduque. Sa akin po, sa lahi ko, ang lahi ko ay halong Marinduque at halong Batangas. Baga ganon. Yan. So kaya ang punto ng taga Mindoro ay kakaiba. Iba rin ang salita ng taga Mindoro na
Tagalog siya pero iba yung punto, may puntong Bisaya na parang puntong Batanggenyo, yung parang gano'n na puntong, basta halo-halo siya, Tagalog na magulo. Yon, maga, parne, parito, garne. Yan, dito mo lang maririnig yan sa Mindoro, yung salitang maga, naga, garne, nakain, naligo, maligo, yung ganyan. So, dito mo lang maririnig yan sa Mindoro. Wala kang maririnig ganyan na ibang lahi. Mindoro lang talaga yan. So, yun lang. And konting kaalaman lang. God bless sa ating lahat.